What's up guys? Ako si Marvin, ang tatay ni Gio Makulit. So finally, in today's video, bibigay ko na sa inyo ang full price breakdown ni Big Wolf, ang ating Suzuki DA17V minivan. Pero bago yan, sa mga previous videos natin, binigyan ko kayo ng full minivan tour. Binigyan ko rin kayo ng driving POV at sinama ko rin kayo sa pag-upgrade natin ng mags and tires ni Big Wolf. So make sure na panoorin yung mga videos na yon and please consider subscribing para sa mga minivan content natin. Of course, kung interesado kayo sa mga content na ilalabas ko sa channel na ito. Gaya nga ng sinabi ko, i-share ko sa inyo yung full price breakdown, pero hindi lang yon. Bibigyan ko rin kayo ng mga recommendations and isa-isayin natin lahat ng mga add-ons and yung mga reason bakit yun yung mga pinakabit natin kay Big Wolf and kung ano yung mga add-ons na kung uulit ako, hindi ko na ulit ipapakabit. And bibigyan ko rin sa inyo yung reason bakit DA17V yung napili kong variant compared sa mga other variants. Alright, so with that said, let's get into it. Alright, so isa-isahin muna natin lahat ng mga add-ons na pinakabit natin kay Big Wolf and lahat ng mga add-ons na babanggitin ko today is yung mga pinakabit ko na dun sa builder. Iba pa yung mga ako na mismo yung nagdagdag after the fact na nakuha ko na si Big Wolf. Okay? Kasi marami na ako na-add sa kanya sa ibang video na yon. Alright, so una sa listahan natin, bago pala yon, banggitin ko lang yung specific variant natin. So, DA17V Straight-Matic 4x2 and turbo na rin siya. So, semi-wagon na siya, bali parang 1 tier below lang siya nung top of the line na DA17W. Mamaya bibigay ko sa inyo yung mga difference nilang dalawa. Okay? So, ang nasa unang listahan ko dito na add-on is fog lamps. Kasi nga, DA17V lang siya, wala siyang built-in fog lamps. Tapos, may kasama na rin yung frame. So, yun yung una. Mamaya natin bagatin yung mga prices, okay? So, pangalawa, nagpakabit din ako ng amber lights dun sa front grill niya. 5 yung nilagay ko. Ano lang naman yun? Pampapogi lang talaga. Parang accent lang siya. Tapos, nagpalagay din ako ng matte black na grills. Actually, hindi ko talaga siya intention na ipakabit, pero nagkaroon kami ng misunderstanding ni Sir Ferdy. Ang ibig ko sabihin doon sa matte grill na black is pipinturahan lang nila yung parang front part ng grill ni Wolf. Pero ang nangyari, nilagyan na rin ni Sir Ferds ng plastic na mesh. So, yun yung pagkakaintindi niya, which is okay din naman kasi bala ko din naman maglagay nun. So, ang nilagay niya is plastic mesh protection para sa radiator and sa mga debris na pwedeng tumalsik, mga bato, mga insekto, and all that. So, sunod doon, so yun na, dalawang add-ons na, diba? Yung sunod naman is front and back steel bumper. Yan. And then, ang reason naman for the front and back steel bumper is para may protection tayo kasi 'di ba wala tayong hood, so wala tayong buffer pag nabangga tayo. So protection ko 'yon, at least kahit papaano may protection sa harap and likod. And protection na rin para sa mga motor kasi 'di ba alam niyo naman yung mga motor basta-basta na lang sila magkakat sa harap, sa likod, ganyan. So a little bit of protection na rin kasi mas madaling mag-paint ng steel bumper, black lang naman 'yon compared sa mag-retouch ka pa ng body panel, especially yung mga plastic part na pwedeng mayupi. Okay? So, that's fog lamps, matte grill, and amber lights, tsaka steel bumper. Nagpalagay din ako ng 2 back seat with storage sa likod. So, ang reason naman nun is para lagyan ng mga tools and mga spare parts and mga first aid kit, supplies ni Gio, mga diapers, damit, ganyan. So, 2 storage yun. So, next is blower type fan. So, jet blower siya na nakalagay sa may ceiling. Reason naman kung bakit pinalagay ko yon is para umabot yung lamig sa pinaka third row just in case may gusto umupo doon or para umabot yung lamig sa likod. Okay? Mamaya explain ko sa iyo yung ano ba yung feedback ko dyan. And next naman ay pinadagdagan ko rin siya ng spoiler with third light. So yun naman yung spoiler sa likod na may extra brake light. So bali naging 4 na yung brake light niya. 2 dun sa magkabilang normal or yung standard. Tapos may center brake light pa doon, pati dun sa dinagdag natin na spoiler. So, ang dami ng brake light. Ito naman, medyo cosmetic lang to kasi gusto ko lang maging pogi. Kasi parang feeling ko, pag di mo pinalagyan ng spoiler si Big Wolf or yung mga DA17V na variant, medyo curve siya eh. Para siyang kalbo. So, gusto kong palagyan ng spoiler para maging kahit paano pogi naman siya. So, itong sunod na add-on natin is yung new combination switch. So, ito yung yung lever para sa wiper mo tsaka sa ilaw. So, importante yun para sa akin, especially kasi nagpa-practice pa all the time mag-driving. Si Mrs. bago pa lang din, student driver. So, para less yung confusion, kailangan standard yung ating lever for signal light and yung wiper. Okay? So, yun.
Next naman, nagpadagdag tayo ng Conway OBD2. So this one is panel gauge na rin. And dun ko makikita yung RPM and especially yung yung temperature natin, kasi dun ko binibase kung papatayin ko ba yung makina, kung good to go na ba tayo, kung mag-overheat ba siya and all. So napaka-importante ng temperature gauge. Dun ko rin tinitignan yung RPM kasi dun sa regular cluster panel natin, yung regular na kamay, alam nyo na yun. Pero dun sa Conway OBD kasi makikita mo yung specific value ng RPM. So, mas gusto ko yun. Tapos, scanner na rin siya. So, pwede mo siyang gamitin na pag-scan ng ECU nyo. Malalaman mo yung kung may problema ba. Halimbawa, may lumabas na check engine or ano mga errors. Pwede mong gamitin as scanner yung Conway OBD2. Ang sunod na pinalagay natin, full aluminum radiator. Kasi, known issue sa mga DA17V, ang nasisira yung stock radiator, yung plastic part, yung parang tube niya. Madami na ako nabalitaan na nasira yun. So, imbis na papalitan ko yung radiator ko ng stock ulit na plastic yung tube niya, pinapalitan ko na siya ng full aluminum radiator para long term na siya, hindi ko na problemahin yung aking cooling system. And last but not the least, nagpalagay na nga tayo ng mags and tires. Sasama ko na sa price breakdown, pero hindi siya kasama dun sa pinakabit ko sa builder. Para lang magkaroon kayo ng idea dun sa ating full price breakdown nga para kay Big Wolf, nakasama yung mags and tires. Alright, so yun yung lahat ng mga add-ons na pinakabit natin kay Big Wolf. Ngayon, pag-usapan naman natin yung price. Alam ko, inaantay nyo rin to. But before that, bago natin pag-usapan yung price breakdown, gusto ko lang magbigay sa inyo ng honest disclaimer. So, unang-una sa lahat, mapapansin nyo rito na medyo malaki kasi yung difference nung price ni builder compared pag kayo yung kung kayo yung bibili sa labas at kayo yung magkakabit, okay? I just want to be clear na wala akong problema sa pricing ni builder. Happy ako kung ano man yung price na binigay nila sa akin kasi may peace of mind ako na marunong or magaling yung mga nagkabit and sila rin yung responsible kung may magka-issue man yung mga pinakabit ko sa kanila, okay? So, again, okay lang sa akin yung price difference. And hindi rin pala ako sure dito sa mga price na babanggitin ko pag binili mo sila sa labas kasi yun lang yung mga na-search ko sa Shopee, Facebook Marketplace. So, double check nyo na lang din, okay? So, again nga, peace of mind, mas gusto ko na sila na lang yung magkabit ng mga add-ons para pag may nasira, sila din yung babalikan ko, di ba? Whereas kung bumili ako sa Shopee, bumili ako sa iba, tapos ako yung magkakabit, responsibilidad ko yun kung magkaroon ng problema. So, yun yung isa sa mga reason bakit sila na yung pinagpakabit ko. So, let's start with the fog lamps with frame. So, ang binigay na presyo sa akin or siningil sa akin ni FC Cars is 4,000 pesos. So, ito yung medyo masakit kasi pag bumili ka ng fog lamps, alam ko kasi yung presyo kasi ako yung nagbigay ng link kay Sir Ferds and siya lang yung nag-order. Yung fog lamps is 562 pesos lang. And then yung frame, pag nag-search ka sa Facebook Marketplace, is 1,000 pesos lang. So, mga 1,500 or something. Pero para sa akin, okay lang yun. Kasi kung ako yung magkakabit nung frame, nung fog lamps, hindi ko kayang gawin yun eh. Hindi ko magagawa siya na perfect kasi syempre may mga alignment pa yan dun sa plastic bumper. And as far as I know, iba rin yung mga ginamit nilang harness o iba yung mga ginamit nilang cable or mga wiring. Mas maganda rin yung ginamit nilang mga wiring, mas sure, mas matibay. And of course, yung labor na din and yung expertise kung paano ikabit yun. Medyo, kung titingnan nyo, mataas siya, 4,000 compared to 1,000 to 2,000 kung ikaw magkakabit. Pero again, at least sila na yung nagkabit nun, silang bahala kung magkaroon ng problem. Okay? So, the next one is yung matte black grills nga and 5 ember lights. So, yung ember lights, ito pa isa, 429 lang siya pag kayo yung bumili sa Shopee. Alam ko yung price kasi ako nga yung nagbigay ng link kay Sir Ferdy, siya lang yung nag-order. Kasi na yung pina-order ko, again, para siya yung responsible kung may magka-problem. Tapos yung plastic grill naman is 392 lang. So wala pang 1,000 pesos. Ang siningil sa akin for the matte grill, yung plastic grill and ember light is 2,500. As far as I understand, ang installation labor ni FC Cars is 1,000 per installation or basta parang pag nagpakabit ka sa kanya ng mga accessories, 1,000 yung kanilang labor. Correct me Sir Ferds kung tama, pero yun yung pagkakaalala ko. So, kung titignan natin, let's say 1,000 pag sa labas ka bumili nung ember lights and grills. So, mga 1,500 yung nadagdag. So, again, gusto ko sila yung magkabit kasi hindi ko alam kung paano ikabit yung ember lights eh. May mga wiring pa yun and itatap pa nila yun sa fog lamp, especially yung ember lights. Itatap pa nila sa fog lamps yun and I don't know anything about that. So, okay lang ako doon sa price na yun.
Next, yung steel bumper, ang siningil sa akin is 9,000 pesos. Okay? I have no idea how much yon sa iba, pero yun yung price ni FC Cars. Meron din silang steel bumper, stainless steel bumper, sorry. Meron din sila nasa 15,000 naman. So, okay din yun kung gusto nyo na medyo mas matibay kasi hindi siya magkakalawang, di ba? And I think mas magaan ang stainless steel compared sa metal lang. So, yun, 9,000. And yung sunod na pinakabit natin is yung dalawang back seat with storage. Ang siningil sa akin is 4,000. So, 2,000 per storage. Now, pwede kayong bumili sa Shopee. Alam niyo yung mga collapsible na storage na pwede pa rin upuan, mga ottoman, something like that. Nasa lang siya, 428 or 500 pesos. Pero, low quality yun. Yung kay FC Cars, 4,000 pesos siya, made from wood. So, matibay. Pwede mo talaga siyang upuan and di talaga siya masisira basta-basta. And at the same time, yung upholstery niya match dun sa upholstery ng unit natin. So, wala akong problema sa price na yun. Okay lang sa akin yun. So, let me know in the comments below kung ano man sabi nyo sa pricing ni FC Cars, ha? Kasi, para sa akin, okay lang. Happy ako dyan. Tapos, sunod is yung blower type fan. Ito, medyo masakit din sa akin to kasi pag binili mo siya sa Shopee or Lazada, 680 pesos lang siya. Ang siningil sa akin is 2,500. Pero again, gusto ko sila yung mag-install nung jet blower fan kasi nga, imamount pa nila yun sa ceiling eh. Nagtornilyo pa sila, nag-nuts pa sila, hindi ko alam kung naglagay pa sila ng sealant doon. Tapos syempre may wiring pa yan, sila din nag-asikaso ng switch lalagay sa dashboard mo. So, labor siguro yung binabayaran natin doon. Alright, so moving on, yung spoiler with third light, 3,000 pesos yung siningal sa akin ni FC Cars. Pag bumili ka sa labas or sa Shopee, 1,850. So, pumapatak na parang 1,000 or something yung labor sa pagpapakabit nun. Ang sunod is yung combination switch. Ang siningil sa akin ni FC Cars is 3,500. Ang pag bumili ka sa Shopee, nasa 2,845. So, medyo malapit-lapit yung price pagdating naman sa combination switch or yung mga wiper and ang mga ilaw natin na switch. Okay? So, for the Conway OB dito naman, 2,500 yung single sa akin ni FC Cars. And pag bumili ka naman sa Shopee, 1,699 lang. So, itong isang to, I think, pwedeng safe na kayo na yung magkabit. Kasi madali lang naman siya. Ikakabit nyo lang naman siya sa OBD port. Pero sa kanila ko pinakabit again para kung magkaroon ng problema, sila na yung bahala. And at the same time, naikabit nila yung wire ng maayos sa loob ng dashboard, papunta sa ilalim. So, malinis yung pagkakabit. Kasi kung ako magkakabit nun, di ko pa alam po saan ko ipapasok yun. So, yun. And next, naglagay sila ng plate bracket, libre na yon. Okay? Pati pala yung yung leather upholstery, libre na din yon. And last but not the least, yung full aluminum radiator, ang siningil sa akin ni FC Cars is 7,000 pesos. Pagdating sa Shopee, 6,000 pesos. So again, 1,000 pesos yung installation fee. So pumapatak, lahat ng add-ons ko is 38,000 Philippine pesos. And if you total that, add natin yung 38,000 sa 340,000 base price. Nakalimutan ko kung nabanggit ko kanina yung base price ng unit natin is 340,000. So ang total niya is 378,000 Philippine pesos. Okay? So, yun yung price ni Wolf nung dumating sa akin. Lahat-lahat na. Sorry guys, munti ko na makalimutan yung mags and tires natin. Hindi ko na i-elaborate or i-breakdown ng husto kasi yun naman yung topic dun sa last video natin. Pero bibigay ko lang sa inyo yung price. So, yung mags ko is 14,000 Philippine pesos. TE37 siya na Thailand copy. Tapos yung tires ko is 12,800. So, ano siya yung Kumho Eco ES31 na 16560R14. Tapos yung nuts niya, 500 pesos. Ang total niya is 27,300. So kung pagsasama-samahin natin lahat with mags and tires, ang total niya is 405,300 pesos. So yun yung umabot. Lagpas tayo ng 400,000 pesos. Hindi pa kasama yung mga ako na mismo yung nag-add, which pag-uusapan na natin sa susunod na video. Okay? Sasabihin ko rin muna lahat ng mga inclusions sa package ni FC Cars. Okay? And nalagay ko rin sa screen. So Anzal urethane yung ginamit nilang paint. New seat cover, kumpara sa color and design. New headliner. In my case, itim yung pinalagay ko na felt. Naglagay rin sila ng ceiling insulation, yung yung parang styrofoam na may foil. Yun yung nilagay nila. Tapos, new vinyl matting. Kasama na rin yun. Buo yun, harap, gitna, pati likod. And yung unit ko, may kasama na siyang free na carpet sa harap and sa gitna.
Alright, so may kasama na rin siya na touchscreen stereo with reverse camera. Bluetooth na rin siya. Napakita ko na rin sa inyo yun. Tapos, fully PMS yung unit. So, nirecondition nila para pagdating sa'yo is talagang gagamitin mo na lang. So, ang kasama dun is fully synthetic 5W40 engine oil kasi turbo yung atin. Sabi nila, pagka turbo daw yung unit mo, 5W40 yung ginagamit. Pag hindi naman, 5W30. Okay, so ATF, solenoid cleaning, oil filter, transmission filter, AC filter, new thermostat, rad cap, thermocap, coolant, and full detailing in and out na rin siya. Though, pagdating sa akin, medyo may mga minor na naiwan pa ng mga rubbing compound, and which okay lang naman sa akin. Honest opinion ko lang or honest sharing lang sa inyo yung experience ko yun. Brand new battery na rin pala siya. Tapos, pagdating naman sa mags or rims, pagka DE17V ang variant mo, steel rims lang, which is yun yung nakuha ko. Pero kung kukunin mo yung DE17W or kahit yung DE64W or any wagon type, ang mags yung makukuha mo na kasama sa unit mo. Okay? Tapos yung conversion ko, okay. Na-explain ko na rin yan sa ating tour. Tapos may libre na rin siyang tint. Okay? Fully undercoat and registered sa pangalan mo for 1 year. And pag mag-renew ka, tutulungan ka rin nila parang kukontakin mo rin sila para matulungan ka sa mga renewal process just case hindi mo pa alam kung paano. Okay? So, sa pricing naman ng mga unit nila, ito hindi ko alam kung updated to kasi January pa to binigay sa akin. Lalagay ko na lang sa screen. Hindi ko na iisa-isahin, okay? Pero for my particular model, yung sa akin is 340 kasi nga, wala siya sa price list yung sa akin, no? Pero DA17V 4x2, semi-wagon, straight matic, captain seat, turbo, 340 yung unit ko. Okay? So ngayon, move on naman tayo. Ano ba yung mga... Ito yung mga add-ons naman na feeling ko, hindi ko na ulit ipapakabit kung uulit ako. Okay? Unang-una is yung jet blower. Kaya ko yun kinuha kasi ang pogi lang kasi ng itsura niya compared dun sa mga dual fan na plastic na parang flimsy and hindi ko trip yung itsura niya. So, jet blower yung pinalagay ko kasi napaka-simple lang niya. Ang problema, sisi ako. Napakaingay niya, guys. So, kung ulit ako, hindi ko na ipapakabit yung jet blower and probably maglalagay na lang ako ng dual fan, yung flexible, which is actually kinabit ko na kay Wolf na nilalagay mo sa backrest ng driver seat or passenger seat. Mas malakas siya, mas simple lang yung design niya and okay pa rin naman, hindi naman ganun kapangit. At least hindi siya nasa ceiling na pwede ka mauntog or what. Another thing, nabanggit ko na kanina, yung Conway OBD2. Kaya mo naman ikabit yun sa sarili mo kasi ikakabit mo lang naman siya sa OBD port mo and yun, ikaw nang bahala, kaya mo na yun gawin. Okay, so alternatives and recommendations naman. Pagdating sa plastic grill, I highly recommend na magpakabit na rin kayo kasi yun yung nilalagay sa may sa may harap ng radiator, sa gitna ng bumper mo, tsaka yung radiator para protection nga sa radiator and sa loob na rin ng front mo kasi sa mga debris, mga bato, mga insekto and all that. Although yung sa akin may bumper naman, may steel bumper naman pero nagpalagay pa rin ako for extra protection. Kasi mahalong radiator, di ba? Tapos matatamaan lang ng mga bato-bato. Tapos new combination, sabi ko nga kanina, napaka-importante yun. Kung kaya nyo magpa-upgrade na nun sa builder nyo, pakabit nyo na para hindi kayo magkaroon ng problema. Kasi although sabihin natin na masasanay din naman kayo over time, paano kung lumipat ka ulit sa normal na sasakyan, di ba? Malilito ka na naman. So para sa akin, mas maganda kung palitan mo na para standard na siya. Full aluminum radiator, highly recommended. Sabi ko nga kanina, no issue sa DE17V na napuputol. Kanina lang may nabasa ako sa GC na naputulan siya ng tube sa radiator niya and ang recommendation talaga ng mga group members is mag full aluminum radiator na siya. Ako, sa build pa lang pinapalitan ko na kasi alam ko eventually ganun din yung mangyayari. Alright, so another recommendation is i-keep nyo muna yung steel rims nyo kasi kasama yan sa package. Okay, kunin nyo yun sa builder. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo sa kanya after pag nag-upgrade kayo ng mags. Pero mas maganda kung makip nyo siya para may spare kayo. Okay? Tapos, palitan nyo na lang kung hindi pa kayo mag-upgrade ng mags, I highly recommend na palitan nyo na rin yung tire kasi hindi natin alam kung gano'n nakatanda yung tire nyo. Although makikita nyo sa DOT, manufacturing date, pero hindi natin alam yung condition niya sa storage, sa shipping, and all that. So, palitan nyo na rin yan.
Alright, so let's move on sa reason kung bakit ito yung pinili ko, yung semi-wagon DE17V 4x2 straight-matic na turbo compared sa top of the line DE17W. Kasi yung pangarap ko talaga is yung DE17W na top of the line. So yung price nung sa akin is 340 lang, whereas yung price ng top of the line DE17W is 430,000. So ang difference nila is 90,000 pesos. So ito naman yung mga difference nila, at least yung significant on top of my mind or top of my head, okay? So unang-una, yung wagon or yung DE17W is may automatic sliding door, may RBS, though may mga variant ng DE17V na compatible or pwede ka magpakabit ng RBS. Yung wagon naman is meron na siyang modern aircon controls. Hindi ko lang alam kung working ba talaga yung mga thermostat niya, pero mas pogi yung itsura niya compared dun sa dial-dial lang ng DE17V or yung van. Again, yung V is van, yung W is wagon. Sunod, built-in fog lamps. Yun yung meron sa wagon na wala sa DE17V. But again, pwede ka naman magpakabit. So, hindi naman yung big issue. And then, mas mahaba at mas maganda yung taillight ng W or yung wagon kasi nasa ilalim siya, mas pogi tignan. Compared dun sa napakaliit lang na taillight ng DE17V. And sa wagon naman, 3-layer na yung headlight niya. So, medyo mas pogi din. Pero para sa akin, minor lang naman na difference yun eh. Tapos, may storage and plastic panel din sa likod yung wagon. Yung sa gilid ng mga, sa storage space or yung cargo space, may mga panel siya doon na plastic na pwede ka maglagay ng bote. I think may speaker din doon. Pero para sa akin, hindi rin naman big deal. Ngayon, same pa rin naman sila na captain seat. Pare sila ng panel gauge kasi turbo yung variant ko. Pag turbo yung variant mo, same sila ng panel gauge na colorful, na maganda yung itsura compared sa non-turbo. Yung non-turbo kasi parang orange lang yung backlight niya. Pagka turbo kasi poging-pogi na parang modern yung itsura niya. So yun yung napili ko. Tapos may malaking head compartment yung DE17V compared sa W. Yung W wala. Pero yung W may lalagyan ng sunglasses. May mga may mga compartment siya na maliliit lang. So, ayun, to conclude itong video natin, para sa akin, I'm super satisfied and happy ako dun sa unit na nakuha ko. Kahit sabihin pa natin na mas mahal yung single sa akin ni FC Cars pagdating sa mga add-ons, I understand that kasi sila na yung bahala magkabit, labor, expertise, and all that, quality, sila nang bahala dun. And kung magka-problema, sila din yung babalikan ko, sabi ko nga diba kanina. And in a way, isa rin kasi yun sa mga ways nila kumita eh, bukod dun sa kikita nila sa pagpatong ng price dun sa mismong unit mo, dun sila makaka-earn pa, and naiintindihan ko naman yun. Okay? So, let me know in the comments below ano masasabi nyo dun. Kung mas pipiliin nyo na ba bumili kayo ng basic package lang, tapos kayo nagagawa lahat ng mga nabanggit kong add-ons, or comfortable kayo na paggawa na rin sa mga builder. Let me know kasi gusto ko din makuha yung mga insights niya doon. Okay? Sa susunod na video natin, i-discuss naman natin kung paano pumili ng tamang builder, especially dito sa Luzon. Tapos, papakita ko din sa inyo or i-share ko din sa inyo yung overall experience ko kung paano ako nakapag-reserve, nakapag-down, paano yung experience ko all throughout the process of the build, paano makipag-communicate kay FC Cars and all that. Para dun sa mga nag-aantay ng unit nyo kay FC Cars, magkaroon kayo ng idea. Okay? Overall, happy ako. Wala akong problema kay FC Cars. Napakaganda ng after-sale support nila. Susunod na mga videos din pala natin, bibigay ko rin pala yung mga issues ko kasi hindi naging perfect si Big Wolf. May mga issues siya. Hindi ako nahirapan tanggapin kasi at the start, alam ko na eh. I mean, niready ko na yung sarili ko, sinet ko na expectations ko na may lalabas siya ng mga issues. And hoping ako na minor lang siya, which is for the most part minor naman siya since yung makina ko naman and transmission walang problema. So i-share ko din sa inyo. So next video natin, how to choose the right builder, pati yung experience ko with FC Cars. And susunod naman nun after that, i-share ko naman sa inyo yung mga issues na encounter ko kay Big Wolf. So, make sure to subscribe if you're into that. Marami pa tayong content na gagawin para kay Big Wolf. And maybe in between, mag-share ako ng mga product reviews, ng mga accessories. Oh, isa pa pala yun. Gagawa natin ng videos, yung mga accessories na ako mismo yung nagkabit. Okay? So, ang dami natin gagawing videos dito. So, pasensya na rin kayo kung medyo na-delay itong pang-apat na video natin kasi may sakit si Mrs. ngayon. So, may bato na naman siya sa kidney. Stone former kasi siya. So, medyo struggling kami ngayon. So, please, isama nyo si Mrs. sa prayers nyo para tuloy-tuloy tayo sa content.
Sakto, umulan na guys. So, tapusin na natin itong video na to. Please consider subscribing and see you on the next one. Have a great day. Again, ako si Marvin, ang tatay ni Gio Macolet. See you on the next one. Have a great day guys. Stay safe. Love you.